Morant may malaking salita matapos matalo sa OKC. Pisikal na paglalaro ng Celtics naging daan para sa panalo. At history para kay Chef Curry, nag-viral ang galaw kontra Rockets. At Jimmy Butler pinuri ni Steve Kerr sa Game 1. Ang Memphis Grizzlies ay nagtamo ng isa sa pinakamalalaking pagkatalo sa kasaysayan ng NBA playoffs nitong araw matapos silang talunin ng Oklahoma City Thunder na may 51 punto na kalamangan. Isa itong napakadominanteng pagpapakita mula sa OKC sa magkabilang dulo ng court habang ang kanilang sama-samang pagsisikap ay lubos na nagpalupig sa team ng Grizzlies na pinamumunuan ni Ja Morant na hirap makahanap ng ritmo. Si Morant na karaniwang nagsisilbing makina ng opensa ng Memphis ay nalimitahan sa 17 puntos lamang. Matapos ang laro, nagbigay siya ng maikli ngunit palaban na pahayag tungkol sa mentalidad ng kanilang team para sa susunod na laban. Hindi na kami maglalaro ng ganyan kasama uli, ani niya. Determinado siyang buhayin muli ang Grizzlies matapos ang nakapangihinang pagkatalo sa Game 1. Maaga pa lang ay kontrolado na ng Thunder ang laro sa pamamagitan ng nakakagulat na run at hindi na lumingon pa. Ang 51 puntos na kalamangan ay ang pinakamalaking panalo ng Oklahoma City sa playoff history ng kanilang prangkisa, isang nakakagulat na resulta para sa pambungad na laro ng first round. Sa kabila ng makasaysayang panalo, hindi masyadong binibigyang diin ng head coach ng Thunder na si Mark Daigneault ang resulta. Sa nalalapit na Game 2 sa Miyerkules, naghahanda siya para sa mas mahigpit na laban. Maganda ang simula namin sa laro, ani ni Daigneault sa mga mamamahayag. Matalas kami nakatuon, pero tingnan mo, naglaro sila 36 na oras lang ang nakalipas at nagkaroon ng emosyonal na panalo kontra Dallas. Tapos kailangan nilang bumalik sa court sa tanghali. Brutal ang ganong schedule. Binanggit ni Daigneault na inaasahan niyang mas maayos ang magiging laro ng Memphis sa Game 2. Mas presko na sila, malalakas silang makipagkompetensya, kaya dapat handa kami, mas magiging mahusay sila. Isa pang bentahe ng OKC, ang kakayahan nilang tapusin ang mga laro ng maaga. Sa kinalabasan ng laban nitong araw na halos tiyak na sa ikatlong quarter pa lang, nagawa ni Daigneault na ipahinga ang mga pangunahing players tulad ni Shai Gilgeous-Alexander sa huling bahagi. Sinang-ayunan ni Thunder All-Star Jalen Williams ang opinyon ng kanyang coach na ang mabilis na pagbabalik ng Grizzlies sa court ay maaaring nakaapekto sa kanilang performance. Naglaro sila mga 36 na oras lang ang nakalipas, ani ni Williams. Mas mahusay sila sa Game 2. Hindi namin pwedeng ipagwalang bahala ang panalong ito. Magaganap ang Game 2 sa Miyerkules sa Oklahoma City kung saan susubukang bumawi ang Grizzlies at tapatan ang serye. Sa ngayon, malinaw na ang Thunder ang nagtakda ng tono at ginawa nila ito ng may autoridad. Sa sumunod na laban naman, nilapitan ni Jaylen Brown si Jason Tatum sa gitna ng dikit na laban kontra sa Orlando Magic nitong araw at nagmungkahi ng isang pagbabago sa diskarte habang nagaganap ang laro. Sinabi niya sa kanyang kakamping wingman na kailangan nilang taasan ang kanilang pagiging agresibo upang tapatan ang matinding pisikalidad ng Orlando dahil ito raw ang posibleng maging susi sa laban. Tinanggap ang mensahe, ipinasa sa buong team at malinaw na ipinatupad sa ikalawang kabanata ng laro. Pagkatapos ng halftime, bumalik ang Boston na may panibagong lakas at ginawang run ang kanilang 1 puntong kakulangan sa pagsisimula ng third quarter patungo sa panalo sa Game 1. Sa tingin ko, sa first half sila ang kumontrol sa intensity ng laro, ani ni Brown pagkatapos ng laban. Mas physical sila kaysa sa amin pero sa second half kami naman ang bumawi. Isa si Brown sa mga nagpasiklab ng enerhiya sa pagbabalik ng momentum na nagtala ng 10 puntos sa ikatlong quarter, ang pinakamarami sa laro. Bumalik siya sa kanyang explosiveness matapos hindi makalaro sa huling 3 laro ng regular season dahil sa injury sa kanang tuhod at nagpakitang gila sa mga acrobatic na dunk at layup sa buong araw. Maganda ang pakiramdam ko ngayon, ani ni Brown. Isa-isang araw lang, tuloy lang ang recovery at paghahanda para sa Game 2. Malaki rin ang naging papel ni Jrue Holiday sa run na yon kung saan nag-ambag siya ng 9 na puntos sa maikling span matapos walang na-score sa first half. Ngunit ang pinakamahalagang kontribusyon niya ay sa depensa, kung saan naging susi siya sa depensang ipinakita ng Celtics. Yung pressure niya sa bola, yung individual defense niya, tinanggap niya yung hamon ng kanyang assignment at sa tingin ko mahusay ang ginawa niya sa magkabilang dulo ng court, sabi ni Coach Joe Mazzulla. Yung depensa niya ang nagtulak sa opensa namin.
Si Derek White ang pangunahing nakinabang sa depensang ipinakita ng team dahil mahusay niyang nabasa ang laro at naging epektibo sa kanyang mga desisyon. Ayon kay Jason Tatum, marunong si White pumili kung kailan siya dapat umatake o mag-shoot mula sa labas. Isa siyang matalinong player na palaging gumagawa ng tamang desisyon, kaya't mataas ang tiwala ng team sa kanya. Ang opensa ng Orlando ay halos umikot lamang sa kanilang frontcourt duo habang ang ibang players ay hindi gaanong nakatulong. Sa kabuuan, kinulang ang bench production ng Magic kumpara sa naging ambag ng Celtics. Lalong lumakas ang opensa ng Boston sa second half kung saan matagumpay nilang pinigilan ang opensa ng Orlando. Ang malaking pagbabago sa laro ay bunga ng epektibong pag-adjust ng Celtics upang tapatan ang pisikalidad ng kalaban. Pinunto ni Brown na kailangang manatiling agresibo ang Celtics sa buong serye dahil magiging pisikal at matinding labanan ito. Samantala, nagkaroon ng tensyon nang ma-foul si Jason Tatum at bumagsak sa kanyang pulso, ngunit agad namang gumaan ang pakiramdam niya at walang seryosong injury ang natamo. Napabagsak lang talaga ako, ani ni Tatum. Medyo kumirot sandali pero agad ding nawala. Kahit namamaga pa ito sa Martes, may sapat na pahinga si Tatum bago ang Game 2 sa Huwebes. Batay sa naging tugon niya matapos ang pagkakabagsak, mukhang handa siyang maglaro muli. Sa huling laban, Golden State Warriors at Houston Rockets sa unang round ng Western Conference Playoffs, at ito'y isang kapanapanabik na matchup sa pagitan ng dalawang magkaibang uri ng team. Ang Rockets ay nakasandal sa mahusay na coaching, matibay na depensa at balanseng roster habang umaasa naman ang Warriors sa kanilang mga superstar. Sina Steph Curry, Jimmy Butler at Draymond Green ang nagtutulak sa Warriors pataas, at kahit pang 7 seed sila sa West, isa pa rin silang malakas na contender para sa kampyonato. Sa Game 1 ng inaabangang serye, pinatunayan ni Curry na siya ang pinakamahusay sa court. Sa loob ng 3 quarters, umiskor siya ng 25 puntos na siyang nagdala sa Warriors sa isang malakas na kalamangan sa kanilang unang panalo. Kasabay nito, gumawa rin ng kasaysayan si Steph Curry. Nalampasan ni Curry ang alamat ng Chicago Bulls na si Scottie Pippen para sa ika-17 pwesto sa all-time playoff field goals made list ng NBA at patuloy na nadaragdagan. Sa edad na 37 taon, nagtala si Curry ng average na 24.5 points, 4.4 rebounds, and 6.0 assists per game ngayong season. Sa kanyang ika-16 na taon sa liga, patuloy pa rin siyang naglalaro sa napakataas na antas at muli niyang pinapaalalahanan ng lahat kung gaano siya kahusay lalo na sa playoffs. Kung hanggang saan aabot ang Golden State ngayong playoffs, nakasalalay ito sa kung gaano kalayo sila madadala ni Curry, at sa ipinakita niyang performance ngayong araw, malinaw na kaya niyang pamunuan ng team papunta sa isa na namang kampyonato. Sa kabilang banda, umiskor si Butler ng 24 na puntos o higit pang puntos sa ika-5 sunod na laro. Nagtapos siya ng may 25 puntos ngayong araw. Epektibo ang opensa ni Butler, nag-shoot siya ng 10 sa 11 mula sa field at nagdagdag ng 6 na puntos sa huling bahagi ng ika-4 na quarter upang isara ang laro. Ramdam din ang presensya niya sa magkabilang dulo ng court, nagtala siya ng game high na 5 steals. May ganyang epekto siya sa bawat laro, ani ni Steve Kerr matapos ang laban. Pinapakalma niya ang laro, napakakumpiyansa niya, kalmado at palaging naniniwalang mananalo kami. Isa si Jimmy sa pinakamahusay na player sa liga at ganyan talaga ang ginagawa ng mga pinakamahuhusay. Matapos ang laro, nag-viral ang tough fade away shot ni Curry. And Butler, as I said, 18 apiece. And he'll throw up a shot. Oh, Are you kidding me? Ano ang masasabi nyo sa panalo nila ngayon, mga kaibigan?